Isasara pansamantala ang Kamuning Busway Station sa EDSA para bigyang daan ang konstruksyon at pagkakabit ng mga bakal na bahagi ng bagong Kamuning Footbridge. Ang pagsasara ay mangyayari sa mga piling petsa at oras, at ang mga bus ay hindi muna hihinto sa istasyon na ito. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Isasara ang northbound mula November 15 hanggang 17, 2025, tuwing 1:00 ng umaga hanggang 4:00 ng madaling araw, 4 AM. Ang southbound isasara mula December 11 hanggang 15, 2025, tuwing 1:00 ng umaga hanggang 4:00 ng madaling araw, 4 AM. Sa mga panahong ito, ang mga pasahero ng EDSA Busway ay pinapayuhang sumakay o bumaba sa mga katabing istasyon, partikular sa Quezon Avenue o Nipa Q-Mart Busway Stations. Ang EDSA Busway System mismo ay mananatiling operational 24/7, ngunit lalagpasan lamang ng mga bus ang Kamuning Station sa mga apektadong oras. Umapila ang DOTR sa publiko para sa pangunawa at pasensya habang isinasagawa ang mga pagpapabuting ito para sa mas accessible at mahusay na EDSA. Ang bagong sakop na footbridge ay ikokonekta ang istasyon ng Kamuning Busway sa hilaga at timog na gilid ng EDSA. Saklaw nito ang mga hagdanan, 2 elevator, at 1 wheelchair lifter. Samantala, kakailanganin ng karagdagang 7 bilyon pesos para sa LRT2 Extension Project papuntang port area, na ngayon ay tinatayang aabot sa 17 bilyon pesos ang kabuoang gastos mula sa orihinal na 10.12 bilyon pesos noong 2015. Ang pagtaas sa budget ay dahil sa mga pagkaantala, lalo na sa pagpopondo, kaya't hindi pa masimulan ang mismong konstruksyon, at kailangan munang isagawa ang paglipat ng mga utility at paglilipat ng mga informal settlers. Ang orihinal na 10.12 na bilyong piso na budget ay tinatayang nadagdagan ng 7 na bilyong piso, kaya't ang kabuoang halaga ng proyekto ay tinatayang nasa 17 na bilyong piso na ngayon. Ang pagkaantala ay dulot ng kawalan ng pondo para sa konstruksyon at pagtuon ng gobyerno sa pagtugon sa pandemya noong 2020. Sa kasalukuyan, ang Light Rail Transit Authority (LRTA) ay nakatanggap ng 2 bilyon pesos para sa mga paunang gawain tulad ng paglipat ng mga cable ng kuryente at tubig, pati na rin ang paglipat ng mga residente na maaapektuhan ng proyekto. Ang extension na ito ay magdadagdag ng 3 istasyon, Tutuban, Divisoria, at Pier 4, na magpapabilis sa biyahe mula Recto patungong port area sa loob lamang ng 5 minuto. Ang LRT2 West Extension Project ay nasa ilalim pa rin ng preliminary works, at wala pang itinakdang petsa para sa simula ng aktwal na konstruksyon dahil sa isyu sa pondo at kakulangan ng Multi-Year Obligational Authority, MYOA. Bagamat nakakuha na ang Light Rail Transit Authority, LRTA, ng 2 bilyong pesos pondo mula sa General Appropriations Act para sa proyekto, gagamitin pa lamang ito sa mga paunang gawain, tulad ng pagkuha ng right-of-way road. Ayon sa LRTA, hindi pa makapagsimula ang konstruksyon dahil wala pa silang Multi-Year Obligational Authority, MYOA, isang mahalagang rekisito para sa pagbabudget ng mga proyekto na tumatagal ng higit sa 1 taon. Ang kasalukuyang focus ay sa paghahanda ng ROE, kabilang dito ang paglilipat ng mga utility, tulad ng linya ng kuryente at tubig, at posibleng pag-relocate ng mga informal settlers na apektado ng proyekto sa port area ng Maynila. Pinag-aaralan ng LRTA ang posibilidad na isagawa ang proyekto sa pamamagitan ng PPP kung magkukulang ang pondo ng gobyerno.
Noong nakaraang taon, umaasa ang Department of Transportation, DOTR na masimulan ang konstruksyon sa 2025, subalit ang kakulangan ng pondo ang pangunahing balakid. Ang panukalang LRT2 West Extension ay sumasaklaw sa humigit kumulang 3 kilometro mula sa kasalukuyang dulo ng linya sa Recto Avenue Station hanggang sa Pier 4, magkakaroon ito ng 3 karagdagang istasyon. Samantala, iniulat noong November 11, 2025, na pinag-iisipan ng Metro Pacific Investments Corporation, MPIC, isa sa mga katuwang sa Light Rail Manila Corporation, LRMC, ang pagbebenta ng kanilang stake sa LRT1 dahil sa patuloy na pagkalugi, pangunahin dahil sa mababang bilang ng pasahero mula noong pandemya. Mayroong 30 karagdagang 4th generation na tren ang binili para sa extension project, na may mas modernong pasilidad at mas maluwag na kapasidad, hanggang 1,200 pasahero bawat train set. Sa kabuuan, patuloy ang operasyon ng unang bahagi ng extension, habang ginaganap ang pagpaplano at paghahanda para sa mga susunod na yugto upang tuluyang maiugnay ang Maynila at Cavite sa pamamagitan ng tren. Dahil sa pagbubukas ng Phase 1, ang dating mahigit 1 oras na biyahe mula Quezon City patungong Parañaque ay naging humigit kumulang 55 minuto na lamang. Ang Phase 2, Las Piñas at Zapote Stations, at Phase 3, Nyog Station sa Bacoor, Cavite, ay nakatakdang magsimula ang konstruksyon sa 2026, na may target na makumplito ang buong extension sa 2031.